Kasalukuyan po nating hinaharap ang isa sa pinaka-tense na sandali sa kasaysayan ng geopolitical landscape at ng financial markets. Kagagaling lamang po natin sa isang White House press briefing kung saan nagbigay po si President Donald Trump ng isang seryosong babala kung saan ang Iran ay pwedeng ma-take out o mawasak po sa loob lamang ng isang gabi. Binigyang din po ni Trump na ngayon, Tuesday ng gabi, ayan po ay, ang tinutukoy po niyan ay Martes ng gabi, 8 o'clock p.m. ET time. Yan po ang huling deadline para sa Iran. At ang banta po ay ang pagkawasak ng lahat ng Iranian bridges at saka power infrastructure sa loob lamang ng 4 na oras. Kung hindi po susunod ang Tehran sa mga kondisyon ng United States, partikular na ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa gitna ng Operation Epic Fury at ang lumalalang US-Iran war, paano po ito makakaapekto sa ating portfolio? Sa press briefing po kanina, naging direkta si Trump. Ayaw niya raw sanang mangyari ito, pero handa ang US forces na kumilos agad-agad. Ang pangunahing hirit po ng Amerika ay ang uninterrupted shipping o ang malayang pagdaloy ng langis sa Strait of Hormuz. Sinasabi po ni Trump na kahit isang mine o bomba lang ang maiwan doon, threatened na ang buong global shipping routes. Ayon po kay Defense Secretary Pete Hegseth, nakita na natin ang pinakamalaking bilang ng strikes noong Lunes. Pero ngayong Martes, inaasahang mas hihigitan pa ito. Inamin din ni Trump na 158 na barko na ng Iran ang nawasak sa loob lang ng 3 araw. Kasama na po ang kanilang Navy at saka Air Force. Ngayon ay tignan natin ang ating technical chart dito kay XRP. Yan, nakatingin po tayo sa kanyang daily chart time frame dito. Habang naririnig po natin ang banta ng giyera, ang presyo po ni XRP ay kasalukuyan pa rin pong nakapasok sa $1.31 na range. To be exact, sa ngayon ay nasa 1.3155 pero pabago-bago po yung kanyang last 2 digits. Mapapansin po natin na dito sa kanyang daily chart, ang ating Hallsuit indicator ay kasalukuyang red at nagku-curve pa rin po. Patuloy pa rin po siyang nagkukurba pababa. Ibig pong sabihin niyan, ang market sentiment ay sobrang bigat. Ang geopolitical risk na dala po ng Tuesday deadline na ito ay direktang nagpapakita po dito sa ating chart. Nitong nakalipas po na araw, April 6, ang ating candlestick dito, ayan, ay nakikita po natin na nag-close ito sa itaas ng ating major resistance dito. Dating major support po ito. Yan, nagsara dito sa 1.3211 at nakakita po tayo ng isang bearish candle na may maliit na katawan. Isa po itong senyales na may labanan pa na nagaganap sa presyong ito. Pero tignan po natin ang ating candlestick ngayon. Ngayon po, April 7. Ang kasalukuyang candlestick po natin ay isang small bearish candle na nasa ilalim na ng 1.3211. Ibig pong sabihin yan, ang support na dapat po nating tinatapakan ay ayan, naging resistance na po ngayon. Ang 1.3211 ay ang ating critical line dito. Kung hindi po natin mabawi ito bago ang 8 o'clock p.m. ET deadline ni Trump, baka makita po natin ang mas malalim na sell-off. Kaya masasabi ko po rito ay ang market ay kasalukuyang pricing in the fear. Ang downward curve ng Hallsuit ay nagbabala. Kaya nagbibigay po ng warning sa atin ng gravity ay nasa panig ng mga bears sa ngayon. Yan, balikan po natin ang ating balita. Sinasabi po ng White House na ang Epic
Ayan, Operation Epic Fury ay nagpapatuloy dahil hindi pa pinipirmahan ni Trump ang 45-day ceasefire. Mahigit 10,000 combat flights na ang ginawa ng US sa loob ng 37 days. At mahigit 13,000 targets na ang natamaan. Bagamat may isang US F-15 na nabagsak. Sinasabi po ni Trump na weakened na ang military capability ng Iran. Ang fully market data naman ay nagpapakita ng napakababang odds para sa ceasefire ngayon pong April 7, kung saan ay nasa 3% lang ang chance nito. Ayan, tingnan po natin yung table na kanilang shinare dito. Ayan. Nasa 3% na po. Ayan. Tataas lamang ito sa 28% pagdating daw ng katapusan ng April. Ibig mong sabihin, ang mga traders at prediction markets ay hindi po naniniwalang matatapos ang gyera ngayong gabi. Yan. Ngayon ay balikan po natin ang ating chart ulit dito. At tignan po natin yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Taas lang natin para mas makita natin ito. Ayan. Para naman kitang-kita ng mga naka-mobile phone. Nitong nakalipas po na April 4 hanggang April 6, nakakita po tayo dito ng tatlong magkakasunod na lumiliit na mga red bars. Lumiliit ang kanilang sukat. Ibig pong sabihin yan, ang ibig pong sabihin ay sana niyan ay humihina ang momentum pababa. Ayan. Pero tignan po natin ang kasalukuyang bar na nabubuo ngayon. Ang kasalukuyang bar na ito ay nananatiling kulay red pa rin at bahagyang mas malaki po ito kaysa sa bar kahapon. Ito po ay isang sinyalis ng bearish momentum expansion. Ang ibig sabihin po nito para sa akin, ang relief rally na inaasahan natin sa mga tatlong lumiliit na red bars natin dito. Yan. Nitong nakarang tatlong araw ay naudlot dahil po sa bagong banta ni Pangulong Trump tungkol po sa kanyang Tuesday night strikes. Ang momentum ay muling bumubuelo pababa. Kaya bilang trader, ito po ay isang warning signal. Kahit na may 10,000 flights na ang US, sa mundo po ni XRP, ang flight na hinihintay natin ay paitaas. At hinarang po ito ng 1.3211 dito na resistance. Kung ang QQE mod bar natin ay magpapatuloy na lumalaki bukas, ayan, asahan po natin ang pagsubok sa ating next major support dito. Ayan, na 1.2234. Ayan. Kaya masasabi ko po rito ay huwag po tayong magpadala sa emosyon ng balita. Sundan po natin ang ating QQE mod indicator dito. Hanggat lumalaki po ang ating red bar, ang bottom ay hindi pa luto. Balikan po natin ang ating balita. Nagbahagi rin itong si Pangulong Trump sa isang historic rescue mission para sa mga stranded airmen gamit po ang 21 US aircraft. Pero nagalit siya dahil sa isang media leak tungkol po sa pangalawang piloto na nagpahirap daw sa operasyon. Pinagbabantaan niya ngayon ang media outlet na ilabas ang source o maharap sa legal action base po sa national security grounds. Ang tensyon ay hindi lamang po sa pagitan ng mga bansa, kundi pati na rin sa internal politics at media ng Amerika. Ang kawalan po ng clarity at ang ingay ng media ay lalong nagpapagulo sa direksyon ng global markets. Dito po tayo ulit sa ating chart para po sa aking opinion. Ayan, sa gitna po ng ingay na ito,
kailangan nating tumingin po sa ating mga levels. Dito po sa itaas ng $1.31, mayroon po tayong minor resistance dito sa 1.3833. At ang sunod ay ang 1.4371. Bago natin pangarapin na mabalikan ang ating major resistance po dito, ayan, yung major resistance natin dito sa pinakaitaas, yan po ang 1.5672. Ayan. Bago po natin pangarapin na mabalikan ang major resistance na yan, kailangan muna nating lampasan ang mga hadlang na mga resistance dito. Pero, paano tayo aakyat kung ang kasalukuyang candlestick natin ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng 1.3211 dito? Kaya sa aking technical view ay ganito po, ang market ay nasa wait and see mode para ngayong 8 o'clock PM deadline. Kung lumipas po ang deadline at walang total distraction na nangyari, baka makakita po tayo ng fake out paitaas patungong 1.3833 dito. Pero sa ngayon, ang Hallsuit na kulay red at naka-curve pa rin pababa ay nagsasabing the trend is not your friend. Ang 1.4371 at saka 1.3833 dito na resistance ay malayo pa sa katotohanan hanggat ang presyo ay naglalaro dito sa 1.31. Kaya masasabi ko po rito ay gamitin natin ang 1.3211 dito bilang ating validation point. Kapag nag-close o nagsara ang daily candlestick sa itaas po ng level na ito, dito pa lang tayo pwedeng makahinga ng maluwag. Inuulit po ni Pangulong Trump na ang anumang deal ay dapat mag-guarantee ng libreng daloy ng langis. Ang global shipping routes ay nakasalalay dito. Ang disruption po sa Strait of Hormuz ay nangangahulugan ng pagtaas ng inflation at energy prices na madalas ay nagiging dahilan para sa mga investors na lumipat po sa safe haven assets o di kaya ay mag-cash out muna sa risk on assets gaya ng crypto. Ayan, dito po papasok ang ating next major support dito na 1.2234. Ayan. Kung ang giyera ay lalong lumala ngayong gabi, ayan, 8 o'clock PM deadline ay magresulta po ito sa intensified strikes. Ang $1.31 ay baka maging ala-ala na lamang. Ang 1.2234 ang ating huling matatag na depensa dito. Kaya tingnan po natin ang logic ng chart. Ang candlestick po kahapon ay nagpakita ng indecision. Yan, maliit ang katawan nito sa ibabaw ng 1.3211 na price level. Pero ang pagkahulog natin ngayon sa 1.31 ay kumpirmasyon na nananalo ang mga bears. Ang ating QQE mod indicator naman dito, yan, ang kasalukuyang bar nito ay nagsasabing ang energy ng mga sellers ay bumabalik. At bakit? Yan po ay dahil sa takot sa banta ni Pangulong Trump. Kaya ang aking masasabi po rito ay kung ikaw ay isang long-term holder, ang 1.2234 area dito ay isang lugar na dapat po nating bantayan para sa posibleng re-entry. Pero kung ikaw po ay trader, ang pagkabasag ng 1.3211 ay isa pong exit signal o caution signal. Kaya wag po nating kalabanin ang momentum ng ating QQE mod indicator lalo na't ang giyera ay live at saka ongoing. At sa kabuuan ng balitang ito, ang Tuesday na ito ang siyang magdidetermina ng direksyon natin sa susunod na mga linggo. Ang 8 o'clock PM ET deadline ni Pangulong Trump ay hindi lamang po usaping military. Ito ay usaping ekonomiya na direktang tumatama sa ating XRP charts. Ang Hallsuit na red at curve pababa.
kasama po ang kasalukuyang candlestick sa $1.31 na nasa ilalim po ng 1.3211 ay nagsasabing expect volatility. Ayan po ulit ang ating chart. Kaya bantayan po natin ang ating 1.2234 na support kung magpapatuloy po ang pagbagsak. Tingnan po natin ang 1.3833 at saka 1.4371 kung sakaling magkaroon po ng himala at mabawi natin ang 1.3211 dito. Ang US-Iran war ay isang dambuhalang variable na hindi natin pwedeng i-ignore. Kaya manatili po tayong alerto, laging i-update ang ating mga stop loss at gamitin po natin ang ating QQE mode indicator dito para makita po ang tunay na lakas ng momentum sa gitna ng ingay ni Pangulong Trump. Ngayon ay tila nagkaroon ng malaking shift sa mood ng financial markets. Kung dati ay umaasa tayo sa isang early summer rate cut mula sa Federal Reserve, mukhang kailangan nating magbaon ng mahabang pasensya. Isang mabigat po na ulat mula sa Citigroup ang lumabas. Iniurong na nila ang kanilang expectation para sa Fed rate cut mula June patungong September. Hindi lamang po yan mga ka-crypto dahil ang Wells Fargo ay naglabas din ng pahayag na baka no rate cuts na tayo para sa buong taon ng 2026 dahil po sa inflation risk at saka geopolitical tension. Bakit ito napaka-importante para sa atin bilang mga XRP holders? Importante yan para sa atin dahil ang galaw po ng Fed ay ang nagdidikta ng liquidity sa market. Kapag wala pong rate cut, nananatiling mahal ang dollar. At ang mga risky assets gaya po ng crypto ay madalas na nakakaramdam ng pressure. Kaya pag-usapan po natin dito ang kasabay. Pag-usapan po natin ang balitang ito kasabay po ng ating napaka-importanting technical charts levels dahil sa ngayon. Ang XRP po kasi ay nasa isang critical testing phase. Ayon po sa report ng CoinGate at saka Reuters dito, ang Citigroup ay nag-reset ng kanilang timeline matapos po ang stronger than expected March job data. Ibig pong sabihin ay masyadong masigla ang ekonomiya ng Amerika. At kapag masyadong maraming may trabaho, hindi po bumababa ang inflation sa bilis na gusto ng Fed. Ang plano po ngayon ng Citi ay 3 cuts na lang. September, October, at saka December. Ayan, dito ay simulan po natin ang ating technical deep dive. Habang lumalabas po ang balitang ito, ayan, makikita po natin dito sa ating chart na ang current price ng XRP ay naglalaro sa 1.31. Ngayon na po ay nasa 1.3168 to be exact. Ayan, kanina lang is nasa mga 1.3156. Kaya mabilis pong nagbabago yung kanyang last 2 digits. Ngayon, ito po ang masakit. Ang ating dating major support dito na 1.3211 ay nabasag na natin paitaas kahapon. Pero ngayon, naging major resistance na ulit ito ngayon. Ayan. Kahapon ay nakakita po tayo ng isang bearish candlestick. Ayan. Zoom in natin para makita naman ng mga gumagamit ng kanilang mga mobile devices. Ayan, kitang-kita po natin ang bearish candlestick na nabuo kahapon na tumagos at nagsara dito sa ibabaw ng ating ating major resistance na 1.3211. Pero sa ngayon ay tumagos ulit siya dito sa ilalim nito. Ayan. Kaya akala po ng marami ay safe na tayo.
Pero ang current candlestick natin ngayon ay isang maliit na bearish candle na nasa ilalim po ulit ng 1.3211. Ito ang epekto po ng fundamental uncertainty. Kapag ang balita ay nagsasabing delayed ang rate cut, ang mga traders ay mabilis na nagsi-sell off. Ang ating Halsut indicator naman dito, ayan, ito po ang ating Halsut indicator na, ayan, patuloy pa rin po na kulay red at nag-curve po siya pababa. Sa tuwing ganito po ang forma ng ating Halsut indicator, sinasabi po nito sa atin na wag muna tayong kumontra sa agos. Ang gravity ay nasa panig po ng mga bears. Ang presyong $1.31 ay nagpapakita na ang market ay pina-price in na. Yan. Pina-price in na ang mas matagal na mataas na interest rates. Kung hindi po natin mababounce ang 1.3211 dito, sa lalong madaling panahon, ang September bear news na ito ay magiging totoo para sa ating portfolio. Kailangan nating maintindihan na ang crypto ay liquidity driven. Kapag sinabi po ng Citigroup na September pa ang cut, sinasabi nila sa mga investors na itago ninyo muna ang cash ninyo sa mga safe bonds. Yan po ang dahilan kung bakit nahihirapan sa XRP na basagin ang ating minor resistance dito sa 1.3833 at saka 1.4371, which is napakalayo pa. Ayan. Ang mga resistance level po na ito ay parang mga pader na lalong kumakapal dahil po sa negative fundamental outlook. Kung titignan po natin ang data mula sa Pulley Market, 1% na lang ang tsansa ng rate cut ngayon pong buwan ng April. Sa June ay 10% na lang. Ang malaking volume ng betting ay nasa September na may 47%. Ibig sabihin ang buong mundo ay naniniwala na sa Citigroup. Yan. Kapag ganito, 47%. Dagdag pa rito ang hawkish outlook ni Jerome Powell at ang pagkakadelay ng Clarity Act para sa Ethereum at saka Bitcoin targets. Balikan po natin ang ating chart at mag-focus naman po tayo dito sa ating QQE mod indicator dito po sa ibaba. Nitong April 4 hanggang April 6, ayan, mapapansin po natin na nakakita tayo ng tatlong mga reducing size na red bars. Ibig pong sabihin yan, humihina na sana ang momentum ng mga bears. Nag-aabang na sana tayo ng reversal signal o yung pagkulay blue ng bar. Pero ang current bar natin ngayon ay red pa rin at bahagyang mas malaki or slightly larger kumpara po sa bar kahapon. Ito po ay isang red flag. Ibig sabihin ang momentum pababa na sana ay humihina na. Ito po ay biglang nabuhayan dahil po sa balita mula sa Citigroup at saka Wells Fargo. Ang paglaki po ng red bar sa QQE mode natin dito ay isang senyales na bumabalik po ang lakas ng mga sellers. Kapag nakita po natin sa chart na ang bar ay mas malaki kaysa kahapon habang ang presyo ay nasa ilalim ng 1.3211, ito po ay confirmation of weakness. Sinasabi nito sa atin na ang institutional buyers na nakita natin noong nakaraan ay baka nag-step back muna para hintayin ang mas mababang presyo. Ngayon ang masasabi ko po rito ay wag po tayong mabulag sa lumiliit na red bars dito ng ating QQE mod indicator nitong mga nakaraang araw. Ang kasalukuyang bar po natin ang siyang nagdidikta ng realidad. Sa ngayon, ang realidad ay bearish momentum. Ang ating major resistance po sa dito po sa pinakaitaas. Ayan, ang layo pa. Layo po natin sa ating kasunod na major resistance. Ayan, ito po. Yung ating sunod na major resistance dito sa itaas.
Ito po ay tila isang malayong panaginip sa ngayon hanggat hindi po natin nakikitang lumiliit uli ang ating mga QQE mod na bars at mag-green yung ating Hallsuit indicator dito. Sa ganitong setup, ang disiplina po ang siyang magliligtas sa atin. Ito po ang pinakamabigat na bahagi ng balita. Ang Wells Fargo Investment Institute ay nagsabi na hindi na sila umaasa ng anumang rate cut para sa buong taon na ito, taong 2026. Binanggit nila ang inflation uncertainty at ang gulo sa Middle East. Yan po yung US-Iran tension bilang dahilan. Sabi po ng mga strategists nila, mas pipiliin po ng Fed ang maging patient o maghintay kaysa magkamali sa pag-cut ng rates. Ayan, kung totoo ang Wells Fargo at wala pong mangyaring rate cut sa taong ito, 2026, kailangan po nating tingnan ang ating safety net. Ang ating next major support po dito, ayan, ang 1.2234, ayan, ang ating safety net dito. Kung ang kasalukuyang bearish candlestick natin ay magpapatuloy na magsara sa ilalim po ng 1.3211 dito, ang susunod na logical destination po ng XRP ay ang 1.2234 na price level dito. At bakit 1.2234? Dahil ito po ang area kung saan may historical buy orders at dito po posibleng mag-stabilize ang presyo kung magpapatuloy po ang negative sentiment mula sa Fed. Kaya ang opinion ko po sa payag ng Wells Fargo ay baka masyado po itong extreme. Pero sa mundo ng trading, we prepare for the worst. Ang Hallsuit natin na, ayan, ang ating Hallsuit indicator dito na naka-curve downward o pababa, ayan, ay sumusuporta po sa ideyang ito. Kapag ang malalaking institution gaya po ng Wells Fargo ay nagsimulang maging pessimistic, sinusunod na ito ng mga algorithm trading systems. Kaya tignan po natin ang ating mga charts. Meron po tayong 1.3833 dito na isang minor resistance. Kahit magkaroon po tayo ng relief rally o munting pag-akyat, kailangan muna nating lampasan ang 1.3833 dito bago tayo makahinga. Pero sa ngayon, habang ang presyo po ay nasa $1.31, ayan, at ang support ay naging resistance, so 1.3211, mas mataas po ang probability na bisitahin natin ang ating nakaabang dito sa ibaba na major support na 1.2234. Ayan. Kaya masasabi ko po rito ay huwag pong mag-all-in sa gitna ng ganitong setup. Hintayin po natin ang support confirmation dito sa 1.2234 o ang resistance reclaim dito sa 1.3211. Sa April 16 ay mayroon tayong Kevin Warsh Fed Chair nomination hearing. Kung maging positibo po ang kinalabasan nito, baka bumalik po ang pag-asa para sa rate cuts. Pero sa ngayon, si Jerome Powell ay mananatiling cautious o maingat. Ang data dependence ang magiging tema ng susunod na Fed meeting. At hanggat hindi po bumababa ang unemployment o inflation, mananatiling mataas ang rates sa 3.50% hanggang 3.75%. Kaya masasabi ko po rito ay ang roadmap natin ay nakadepende po sa dalawang bagay. Yan, balikan po natin ulit ang ating chart dito. Ang dalawang bagay po ay ang reaksyon dito sa 1.3211 at ang laki ng bars sa ating QQE mod. Kung sa susunod na dalawang araw ay makakita po tayo ng fake out kung saan biglang tatalon ang presyo pabalik sa 1.3211, baka ito na ang bottom. Pero sa kasalukuyang analysis po natin dito, ang Hallsuit ay
napaka-solid na red pa rin. Kaya ang opinion ko po sa fundamental versus technical na labanang ito ay simple. Ang fundamental news ang nag-trigger ng breakdown. Pero ang technical indicators natin ang magsasabi sa atin kung kailan po ito matatapos. Ang presyong $1.31 dito ay isang no man's land. Masyado po tayong malapit sa resistance na 1.3211 para bumili. At masyadong malayo po tayo sa 1.2234 dito na support para maging kampante. Kailangan talaga nating makita ng ating QQE mod bar dito bukas ay lumitaw na seller kaysa lumitaw po na smaller o mas maliit kaysa sa bar sa ngayon. Yan po ang magiging unang green shoot o tanda ng pag-asa. Hanggat lumalaki po ang red bars, ang selling pressure ay hindi pa tapos. Ang 1.5672 naman dito sa itaas na nagsisilbing ating major resistance, ayan, ay mananatiling final boss po natin yan. Pero sa ngayon, ang kailangan po nating talunin ay ang 1.3211 na resistance at iwasang mahulog po dito sa 1.2234 na sunod na major support. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito. Ayan. Ang balita po mula sa Citigroup at Wells Fargo ay isang wake-up call. Ang easy money era ay hindi pa babalik ng kasing aga ng inaasahan natin. Ang September po ay malayo pa at ang taong ito, 2026, ay puno ng katanungan. Ngunit sa aspeto po ng XRP, ang clarity na nakuha natin sa mga nakaraang buwan ay hindi po mabubura ng isang delayed rate cut. Sa ating technical chart, ang kasalukuyang presyo po na naglalaro sa $1.31 ay ang ating kasalukuyang battlefield. Ang hull suit na red at naka-curve pababa, kasama po ang ating QQE mode na muling lumalaki ang red bars, ay nagbibigay po sa atin ng babala o warning na patience is a virtue. Bantayan po natin ang 1.3211 dahil kung ma-reclaim natin ito, magandang senyales po yan. Kung hindi, ihanda po ang ating mga buy orders dito sa 1.2234 na major support. Kaya manatili po tayong disiplinado, laging gamitin ang ating mga indicators at huwag po nating kalimutan na ang market ay parang dagat. Minsan mahinahon, minsan maalon, pero ang magaling na seaman ay laging may kompas. Base po sa balita natin dito ay tila mas umiinit ang usapan sa pagitan ng traditional system ng finance at ang technology ni Ripple. Isang malaking bombshell ang muling lumitaw mula sa mga naging pahayag po ni Ripple CEO Brad Garlinghouse. Pinaghambing po niya ang Stone Age na sistema ng SWIFT at ang bilis ng XRP. Alam nyo ba ng average SWIFT transaction ay tumatagal ng 3 araw? Sa computation po ni Brad, aabot ito ng 270,000 seconds. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang panganib na dala ng bawat segundong lumilipas habang naghihintay ang pera ninyo. Sa loob po ng 270,000 seconds, maraming pwedeng mangyari sa world economy. Pero kay XRP, ang settlement ay nangyayari sa loob lamang ng ilang segundo. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na logic ni Brad kung bakit mas low volatility risk sa XRP kaysa sa fiat currencies. Habang isinasabay natin ito sa ating napaka-critical na chart update. Ayan, ipaliwanag po natin. Ayan, ipinaliwanag po ni Garlinghouse dito na dahil tumatagal po ng 2 hanggang 3 araw ang settlement sa SWIFT, ang fiat currencies ay exposed sa volatility.
kailangan ng hedging. Isa pong proseso kung saan may kailangang mag-manage ng currency risk para sa settlement. Ang hedging na ito ay nagdaragdag po ng complexity at saka cost. Pero kay XRP, dahil in and out ka sa loob ng segundo, hindi mo na kailangan ng hedging. Ayan. Dito naman po tayo sa ating technical chart muli. Yan, dito po sa daily chart time frame ng XRP, ang kasalukuyang presyo po ng XRP ngayon ay ayan, medyo slightly na umangat siya, 1.3172. Kanina lang is nasa mga 1.3160 something. Mapapansin po natin na ang candlestick po natin kahapon, April 6, ay bumuo po siya ng isang bearish candlestick. Yan, lapit lamang po natin. Pero ang haba ng kanyang karayom sa itaas, ibig sabihin is yung kanyang pag-angat is pinigilan ng mga sellers, yung kanyang pag-angat. Ayan. Kaya ibig sabihin ay kahapon ay may laban pa ang mga bulls. Pero kung titignan po natin ngayon, yung current candlestick ngayon ay isa na po itong maliit na bearish candle na nasa ilalim po ulit ng ating 1.3211 na resistance. Kaya masasabi ko po rito ay simple lamang. Ang market ay tila digesting pa sa balitang ito. Habang sinasabi po ni Brad na mas safe o mas ligtas itong sa XRP, ang chart po natin ay nagpapakita ng pansamantalang panghihina. Ang House Street Indicator naman natin dito ay napakalinaw, kulay red at naka-curve po siya pababa. Kaya malinaw po ang kanyang ipinapahiwatig na signal na may downward pressure po tayong naranasan ngayon. Ang 1.3211 na dating support ay sinusubukan po nating gawing resistance ulit ngayon. Kaya kung hindi po tayo makakabalik sa itaas ng price level na ito sa loob ng paparating na mga oras, baka makita po natin ang sinasabi ni Brad na volatility. Pero sa direksyong hindi natin gusto sa short term. Ang 270,000 seconds ng SWIFT ay matagal, pero sa crypto, ang bawat segundo ay mahalaga, lalo na't nasa ilalim tayo ng critical level. Hinamon po ni Garlinghouse ang perception na ang crypto ay inherently mas high risk dahil sa volatility. Ayon po sa kanya, kung imumultiply mo ang duration ng SWIFT transaction sa low volatility asset, ayan, tulad po ng fiat, ang total risk ay mas malaki pa rin kaysa sa mabilis na XRP transfer. Mas mainam na harapin po ang mataas na volatility sa loob ng 3 seconds kaysa sa maliit na volatility sa loob ng 3 araw. Balikan naman po natin ang ating chart at ngayon ay paliwanag naman po natin ang epekto nito sa ating QQE mode indicator dito. Kaya ito po ang pinaka-interesting na bahagi ng ating chart ngayon. Kita po natin dito na mula April 4 hanggang April 6, mapapansin natin na lumiliit yung mga red bars. Ibig pong sabihin, humihina ang bearish momentum dito nitong mga nakaraang araw. Pero ang current bar po natin ngayon ay red pa rin, pero medyo mas malaki po ang sukat nito kumpara sa red bar natin kahapon. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay may reignition po ng selling pressure. Ang momentum ay dapat sana ay liliit na at magiging blue, ay bigla po itong bumigat ulit. Kaya ang logic po ni Brad tungkol sa volatility ay napaka-solid sa fundamental side. Pero sa technical side, ang QQE mode ay nagbibigay po ng babala. Ang bahagyang paglaki ng red bar ngayon ay indikasyon na hindi pa tapos ang shaking ng mga mahihinang kamay. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang volatility na tinutukoy ni Brad ay kasalukuyang nagaganap sa ating chart. Kung ang ating QQE mode bar dito ay magtutuloy-tuloy sa paglaki, baka subukan po natin ang ating
next major support dito po sa 1.2234 na price level. Ayan. Ang volatility po ay kaibigan ni Ripple sa cross-border. Pero sa trading, kailangan po natin itong i-manage ng maigi. Binanggit din po ni Garlinghouse ang karanasan ng MoneyGram noong taong 2019. Ang skepticism o pag-aalinlangan ay napalitan po ng operational confidence nang makita nila ang benefits po ng XRP. Hindi na nila kailangan ng additional risk management burdens dahil po sa bilis ng settlement. Ang efficiency na ito ang nagbibigay kay XRP ng advantage na hindi kayang ibigay ng SWIFT. Yan, sa aking opinion tungkol dito ay tignan po natin ang ating mga resistance level dito. Yan, ang ating, yung mga kulay green, yan po yung mga resistance levels natin. Yung mga kulay red, horizontal lines na kulay red, yan naman po ang ating mga support. Yan po ang color coding na ginagamit natin dito. Ayan, mayroon po tayong minor resistance dito sa 1.3833 at saka 1.4371 bago po natin maabot ang major resistance dito sa 1.5672. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang mga price levels na ito? Mahalaga po ang mga ito dahil habang ang mga institutions gaya po ng MoneyGram ay nagkakaroon ng confidence. Ang presyo po ni XRP ay kailangang basagin ang mga walls na ito para ma-reflect po ang tunay na value ng network. Kaya ang opinion ko po sa institutional adoption dito ay napakalakas ng fundamentals. Pero ang chart ay nagpapakita po ng lag. Kasalukuyang nasa presyong 1.31 po tayo. To be exact ay nasa 1.3159. Kung ang ating Hallsuit ay mananatiling kulay red at naka-curve downward or pababa pa rin, mahirapan po tayong basagin ang 1.3833 dito na minor support. Kailangan po nating makakita ng V-shape recovery para masabi po natin na ang news o balitang ito ay may immediate impact. Isipin na lamang po ninyong mga ka-crypto kung ang mga bangko ay magsisimulang gumamit ng XRP para iwasan po ang 270,000 seconds na risk, ang demand po sa 1.3833 at saka 1.4371 ay magiging parang papel na lang na madaling punitin. Pero sa ngayon sa XRP, ang chart po natin dito ay humihingi ng pasensya. Ang 1.3211, ayan, ang ating pivot point dito. Hanggat nasa ilalim po tayo niyan, ang confidence ay nasa institutional level pa lang, hindi pa sa retail price action. At sa kabuuan, ipinapakita po ng XRP na ang volatility sa digital assets ay hindi po otomatikong nagiging risk para sa mga transactions. Ang settlement speed ang tunay na game changer. Nababawasan ang hedging needs, tumataas po ang operational efficiency at bumabagsak ang exposure sa currency fluctuations. Ito po ang dahilan kung bakit si XRP ay isang viable alternative sa SWIFT. At ang endgame po dito ay malapit na. Pero bilang mga traders ay kailangan po nating bantayan ang ating support dito. Yan po ay ang 1.2234 na isang next major support. Kung ang current candlestick natin ay magpapatuloy na magsara po sa ilalim ng 1.3211 dito at ang ating QQE mod red bar ay lalong lumaki bukas, may malaking posibilidad na silipin natin ang 1.2234 na price level dito. Kaya ang opinion ko po sa overall picture ay wag po tayo magpapanik. Ang balita mula kay Brad Garlinghouse ay isang paalala na sa XRP ay may intrinsic utility na wala po sa ibang mga tokens. Ang volatility na nakikita natin ngayon sa chart na nagtulak po sa atin dito sa 1.31 ay bahagi lang ng market noise. Ang mahalaga po ay ang trend. Ang Hallsuit natin ay kailangang mag-curve paitaas at maging kulay green
or magbago po ng kulay at ito ay maging green para ma-confirm po ang ating breakout patungo sa ating mataas na target dito sa 1.5672 na isa pong major resistance level. Ang 270,000 seconds na risk ng SWIFT ay unti-unti nang pinapalitan ng 3 seconds na kasiguraduhan ng XRP. Kaya sa bawat segundong lumilipas, mas lumalapit po tayo sa mass adoption. Pero sa ngayon, manatiling disiplinado po tayo sa pagbabantay ng ating mga support at saka resistance dito. Sa kabuuan, ang pahayag po dito ni Brad Garlinghouse ay hindi lamang po basta salita. Ito po ay isang roadmap para sa global finance. Ang pagkahambing po sa SWIFT ay nagbibigay po ng linaw kung bakit ang Ripple ay hindi titigil hanggat hindi po nababago ang sistema. Sa aspeto ng ating chart, ang labanan po sa 1.3211 dito, ayan, na price level, ay ang ating pangunahing focus sa mga paparating na oras. Kaya bantayan din natin ang ating QQE mode indicator dito sa ibaba kung ang red bar ay magsimulang lumit ulit. Yan naman po ang ating sinyales para sa reversal. Ang ating Hallsuit na kulay red at naka-curve pababa ay nagsasabing wait and see muna tayo. Pero ang fundamentals mula sa Ripple CEO ay nagsasabing ang long-term value ay nandoon pa rin. Ang 1.5672 dito sa itaas na isang major resistance ang siyang ating ultimate target. Pero sa ngayon, siguro din po nating matatag ang ating mga paa dito sa support level. Marami pong maganda po tayo sa ating sunod na balita. Ngayon ay may isang napaka-importanteng balita na lumabas na dapat pong basahin ng bawat XRP holder ng maigi. At ang sabi nga ng pundit dito, read every word of this. Hindi lang ito basta hype, ito po ay tungkol sa structure ng corporate adoption na nakalatag na sa loob mismo ng enterprise finance systems. Ayon po sa crypto commentator na si X-Finance Bull, ang treasury architecture ng Ripple ay konektado na sa mga tools na ginagamit na ng malalaking kumpanya sa buong mundo. Hindi kailangang baguhin ng mga kumpanya ang kanilang internal finance departments. Sa halip, ang Ripple Treasury ay direktang kumokonekta sa mga software na gamit na nila, gaya po ng SAP at saka Oracle. Pinag-uusapan natin dito ang scale na umaabot sa $13 trillion sa corporate payments. Ito po ang sukat ng treasury operations na nakahandang gumamit ng XRP bilang settlement asset. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang architecture na ito kasabay ng ating napaka-importanting technical analysis sa chart dahil nasa isang critical point po ang presyo ni XRP ngayon. At ayan, ang puso po ng sistemang ito ay ang integration. Ang mga dambuhalang kumpanya ay gumagamit po ng ERP system o Enterprise Resource Planning gaya po ng SAP at saka Oracle para sa kanilang accounts payable at saka receivable. Dito po pumapasok ang Ripple Treasury sa pamamagitan ng isang API layer na tinatawag na Clear Connect. Ang koneksyong ito ang nag-uugnay sa mga kumpanya patungo sa mga bangko, sa SWIFT messaging at higit po sa lahat ay sa digital asset services ng Ripple. Ayan. Dito po papasok ang ating chart muli dito sa daily chart time frame ni XRP. Ayan, kung saan ay ang kanyang kasalukuyang presyo po muli ay nasa 1.3155. Ayan, kanina umabot siya sa 1.3170. Ayan, ngayon ay baba po ulit siya dito sa 31.58. Ayan, mapapansin po natin na ang ating candlestick kahapon ay bumuo po ito ng isang bearish na candlestick.
Ayan, na may mahabang wick sa kanyang itaas. Ayan, sinyalis po yan na may naganap na matinding bakbakan kahapon at mukhang nanaig po yung mga sellers. Kaya nagkaroon siya ng mahabang wick dito sa itaas niyang bahagi. Ayan. Ang maganda po ay yan nga, yung candlestick natin kahapon ay yung maganda, maski ganyan yung nangyari. Nagsara po siya dito sa ibabaw ng 1.3211. Pero heto po ang catch, ang ating current candlestick ngayon ay isa pong maliit na bearish candle na nasa ilalim na ng 1.3211 na resistance. Kung titignan po natin ang ating Howsett indicator dito, kasalukuyan po itong red at curve downward. Ibig sabihin, ang gravity ng market ay humihila pa rin sa atin pababa. Kahit gaano po kaganda ang Clear Connect API sa banda ng chart, kailangan muna nating mabawi ang 1.3211 dito. Kaya ang opinion ko po dito ay simple lamang. Ang market ay kasalukuyang nag-a-adjust. Ang 1.3211 dito na dati na po nating support ay tila naging resistance na po ngayon. Kailangan po nating makita ang candle na ito na magsara. Pabalik po sa itaas ng level na ito para masabing safe tayo mula sa mas malalim na pagbagsak. Sa architecture na ito, may malinaw po na dibisyon ng trabaho. Ang RLUSD o Ripple's stablecoin ang humahawak sa dollar side ng mga transaction. Habang si XRP naman ang nagsisilbi pong settlement engine at saka liquidity provider sa buong network. Kapag ang isang kumpanya ay pumili po ng digital rails, si XRP ang siyang tumatapos sa settlement process sa loob lamang ng ilang segundo. Habang ang RLUSD ang nagre-representa po sa dollar value nito. Ayan, balik naman po tayo sa ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan. At ito po ay nagpapakita ng momentum sa labanang ito. Nitong nakalipas na araw ay nakakita po tayo ng tatlong magkakasunod na red bars dito. Ayan, kitang-kita po natin maliit at lumiliit. Mapapansin natin na lumiliit ang sukat ng mga ito. Ito po ay isang bullish signal sana dahil ibig sabihin niyan ay humihina po yung bearish momentum. Pero kung pagtitingnan po natin ang current red bar natin ngayong araw, yan, bahagyang mas malaki po ang sukat nito kumpara po sa red bar kahapon. Ibig sabihin ay may late surge ang mga bears. Habang ang balita ay nagsasabing sa XRP ang settlement engine, sa chart naman natin dito, ang engine ay tila nabubulunan pa dito sa 1.3211 na resistance. Kaya ang opinion ko po rito ay ang pagsasama po ng RLUSD at XRP ay ang ultimate combo para sa institutional flow. Pero sa short term, ang momentum ay nag-aalinlangan pa. Kung ang QQE mod bar natin ngayong araw ay mag-close o magsara na mas malaki kaysa kahapon, kailangan po nating maghanda para sa posibleng retest ng mas mababang price levels bago po ang susunod na pagtulak paitaas. Ang isa pang bahagi ng system na dapat nating balewalain ay ang AI layer na tinatawag na GE Smart. Ito po ang namamahala sa forecasting, liquidity modeling at saka payment routing. Ang mga autonomous agents na ito ang pumipili ng pinakamabilis at pinakamurang daan para sa bawat transaction. Kapag digital rails ang napili, si XRP po ang gagalaw. Ang architecture na ito ay konektado na sa mga dambuhala gaya ng Deutsche Bank, BNY Mellon, BBVA, DBS at saka Societe Generale. Ayan. Ngayon ay isipin po natin ang dami ng bangkong nakakonekta sa system na ito. Pero tignan po natin ang ating chart para sa reality check. Meron po tayong mga resistance dito. Yan po yung mga kulay green. Ayan, ang minor resistance po natin ay nasa 1.3833.
at saka 1.4371. Ayan. Yan po yung mga hadlang bago po natin marating ang ating mas mataas dito na major resistance dito sa 1.5672. Ayan. Ang kasalukuyang presyo po ng XRP na $1.31. Ang ating Hall suit na kulay red at naka-curve pababa ay nagsasabing ang AI layer na G-Smart ay hindi pa nagre-reflect sa ating daily candlesticks. Kaya ang opinion ko po sa connectivity na ito ay isang long-term fundamental foundation. Ang pagkakonekta sa mga bangkong gaya po ng BNY Mellon ay hindi po biro. Ito ang pinakamatandang bangko sa Amerika. Pero bilang mga traders, kailangan po nating respetuhin ang 1.3211 resistance dito. Kung hindi po natin mabasag ang 1.3211 sa loob ng susunod na 48 hours, ang minor resistances sa 1.3833 ay mananatiling pangarap muna. Ang G-Smart AI ay pwede pong pumili ng XRP. Pero sa ngayon, ang market sentiment ay pinipili munang mag-ingat. Si Grape, isa po siyang XRP Ledger Validator, ay nagmapa po siya ng buong structure na ito. Ipinakita po niya kung paano ang enterprise finance systems, mga bangko at saka digital asset rails ay nagiging isang operational environment. At ang resulta, isa pong mundo kung saan si XRP ay gumagana bilang settlement asset sa loob mismo ng corporate finance flows. Ngayon ay pag-usapan po natin ang worst case scenarios at risk management. Dahil nasa ilalim po tayo ng 1.3211 dito na nagsisilbi po ngayong isang major resistance at ang ating host indicator ay red na nag-curve pababa. Kailangan po nating tingnan ang ating next major support dito sa 1.2234. Ang aking opinion po sa $13 trillion flow na ito ito po ang end game. Pero sa kasalukuyang price action, may disconnect po sa pagitan ng balita at ng chart. Ang 5 red bars po natin, kung isasama po natin ang ngayong araw, dito po sa ating QQE mode indicator, nagpapakita po na ang mga bears ay hindi pa sumusuko. Kung ang candlestick natin ngayong araw ay magsara or mag-close ng tuluyan dito sa ilalim ng 1.3211 at ang ating QQE mode bar ay lumaki pa, asahan po natin ang pagbisita dito sa 1.2234. Kaya wag po tayo magpanik. Ang 1.2234 ay isang napakalakas na support area kung saan pwedeng pumasok ang institutional buy orders na nabanggit natin sa structure ni Grape. Ang structural architecture ay bullish AF, pero ang current chart ay cautiously bearish. Ang sistemang ito ay hindi po ginawa para sa speculation. Ginawa ito para sa operasyon. Ang bawat salita tungkol sa SAP at saka Oracle integration ay mahalaga dahil ito ang nagpapatunay na ang Ripple ay hindi lang kumpanya ng crypto, kundi isang enterprise software company. Sa XRP ang magsisilbing lifeblood ng $13 trillion corporate payments. Kaya sa ating technical analysis, tignan po natin ang kabuuan. Ang presyo ngayon na naglalaro po sa $1.31 ay nasa isang no man's land. Nasa pagitan po tayo ng 1.3211 na resistance at saka 1.2234 na support. Ang Hall suit na red ay nagsasabing wait for confirmation. Kaya ang opinion ko po sa bawat salitang ito ay salita ng analyst ay sinasabi niya sa atin na ang infrastructure ay tapos na. Nakatayo na po ang tulay. Dadaan na lamang po ang sasakyan. Pero sa ating chart, ang mga sasakyan ay kasalukuyang nakahinto sa traffic. Kapag nakakita po tayo ng isang strong green candle, nababasag po dito sa 1.3211 at sasamahan ng pagliit muli ng red bar sa ating QQE mode, yan po ang hudyat na ang traffic ay gumagalaw na patungong 1.3833 at saka
43.71. Ayan. Sa ngayon, ang pasensya po ang ating kailangan gamitin habang binabantayan po ang support, major support dito sa 1.2234 dito sa ibaba. Ayan, ang $13 trillion ay hindi po papasok sa loob ng isang gabi. Pero ang structure na ito ang garantiya na kapag pumasok na sila, walang makakapigil po kay XRP. Ayan. Sa kabuuan. Ayan, sa kabuuan, ang treasury architecture po ni Ripple na kumokonekta sa SAP, Oracle, at mga dambuhalang global banks ang pinakamalinaw na roadmap para sa mass adoption. Sa XRP bilang settlement engine at saka RLUSD bilang dollar instrument ay ang perpektong solusyon para sa corporate world. Sa aspeto naman ng ating chart, ayan, kailangan po nating manatiling disiplinado. Ang $1.31 ay isa pong testing phase. Kaya bantanayan po natin ang 1.3211 dito na resistance at saka 1.2234 na support. Ang ating Hallsut indicator at saka QQE mod indicator dito ay nagbibigay po sa atin ng babala o warning na huwag munang magpadala sa hype hanggat hindi po nababawi ang ating mga levels. Ang balita po ay para sa vision, pero ang chart ay para sa execution. Kaya mag-aral po tayo, maging handa at laging tandaan na ang kaalaman sa ganitong klaseng architecture ang maghihiwalay po sa atin sa mga emosyonal na traders. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.